Mabsat, Diyos ko Lord Rudy, hindi nila magugustuhan tong topic ni Attorney Enzo Recto, Diyos ko Lord, no? No, mga kabsat, ito, pili tayo ng mga maiksi ni Attorney. Naku, puro maiksi lahat, Diyos ko, maganda to. Bumawi na si Attorney, mga kabsat, ng maiksi niya, no? Sa halip na pagharap sa ang ginawan ay pag-iwas at palusot, Diyos ko, ang ginawa ng mga kampo ni Sara, Diyos ko Lord, puro palusot. Sige, 7 hours ago, tingnan natin to. Mabsat. Ang ginawa ng kampo ni Sara sa halip na humarap, ang ginawa ay pag-iwas at puro palusot, which is true, di ba? Hindi sila humarap sa Justice on Committee on Justice. Sa Committee on Supreme Court sila lumapit. Sa Porode. O sige, balat, Attorney, Diyos ko Lord. Nako po, pag natin patagalin to. Here we go. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, ang malinaw na dito, mga kabunyog, ang malinaw na dito, ang estratehiya ng kampo ni Sara Duterte at kahit ni Mans Carpio, umiiwas talaga. Hindi nila hinaharap. Hindi nila kayang harapin. Hindi nila kayang harapin ito. Hindi tulad nung sinabi ko na yung paraan ni Trillanes. Ano ba yung paraan ni Trillanes? Ang paraan ni Trillanes, nung sinabi ni Duterte na mayroon siyang bank account sa Singapore, pumunta sa Singapore si Trillanes, nagsama ng media. Tapos yung account number na sinabi ni Duterte, dinipositohan doon ni Trillanes. Wala namang pumasok. Wala daw. Sabi ng bangko, wala. Yun ang pagharap. Ang isa pang pagharap sa issue, yung ginawa ni Pinoy. Nung inaakusahan si Pinoy ng kung ano-ano, anong ginawa ni Pinoy? Umattend siya sa hearing ng Senado. Umattend siya sa hearing. Hearing ba yun ng Senado o ng Kamara? Basta sa hearing ng Kongreso. Sinama pa ni Pinoy yung kanyang dating executive secretary na si Paquito Ochoa. Sinama pa ni Pinoy yung kanyang Department of Budget secretary noon, si Butch Abad. Ganun ka-confident si Pinoy. Yun yung pagharap. Kumbaga, haharapin mo talaga na wala ka namang wala ka talagang tinatago. Yun ang pagkakaiba ng mga ganyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yung ginawa ni Trillanes, yun ang pagharap. Yung ginawa ni Pinoy, yun ang pagharap. Ganun sana. Kung ganun sana ang gagawin ni Sara Duterte, makukumbinsi ang taong bayan. Makukumbinsi. Ito hindi pag-iwas Pag-iwas. Nung una, ang sabi, i-dismiss dapat ng Korte Suprema, ibasura ang impeachment dahil hindi binigyan si Sara ng due process. Ngayon, yun naman naman daw ng Korte Suprema ang ginagawa ng Justice Committee kasi unconstitutional daw ang ginagawa ng Kamara ng Justice Committee kasi nagsasagawa na daw ito ng mini trial. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Actually, kung talagang kumpiyansa si Sara, sila Mans Carpio, na hindi totoo yung lahat ng lumalabas na yan, haharapin nila yan. Mapapahiya sana dyan yung mga nag-aakusa kay Sara Duterte. Mapapahiya. Katulad ng ginawa ni Trillanes. Katulad ng ginawa ni Pinoy. Ang problema hindi nga Ang ginagawa nila, iwas. Umiiwas. Ano ang pag-iwas ni Sara Duterte? Wala daw silang maaasahan dyan sa Kamara. Hindi na daw sila dyan sasagot. Imaginein mo yan. Tapos noon nag-i-insist ka, wala kang due process. Ngayon na binibigyan ka ng due process, sasabihin mo naman unconstitutional. Saan pa ngayon yan? Kung hindi man pag-iwas, palusot. Ano yung palusot doon? Ang palusot doon, sabi ni
ni Attorney Manscarpio, yun daw salin ni Sara, kaya wala daw doon na kasunhan sa kakasunbang Okay na. mula okay 2009 na. hanggang 2024 dahil nakalagay na daw doon sa others. Palusot yun. Tapos yun namang 6.77 billion, sabi ng abogado ni Attorney Manscarpio, nag-press con nung isang araw, wala, glitch daw yun kasi dapat hindi yun 2 billion, 2 million lang. Palusot na naman yun. Palusot na naman. Kaya ang nangyayari dito, mga kabunyog, kombinasyon ng pag-iwas at palusot. Ngayon, pagdating sa Senado, paano kung ganito ang mangyari? Actually, hindi nga paano eh. Ganito talaga ang mangyayari. Ganito ang mangyayari sa Senado. Dahil marami siyang kakamping senador doon. Makukulit pa naman yon si Marcoleta. May mga ano din yon, mga abogado rin yon, si Marcoleta, si Cayetano. Ngayon, itong sila Cayetano, itong si Marcoleta, poprotektahan yan si Sara. Naman. Poprotektahan. Malamang. Paano poprotektahan? Katulad ng ginawa ng mga senador na kakampi ni ERAP. Naalala nyo noon, nung bubuksan na yung second envelope na may lamang 2.3 billion, bubuksan yung second envelope, mai-expose doon si ERAP na mayroon ngang laman yun na 2.3 billion. Kasi nauna nang sinabi yan ni Clarissa Ocampo, yung executive ng PCI Equitable Bank. Sabi ni Clarissa Ocampo, nakita niya mismo si ERAP Strada na pumipirma na ang ginamit ng pangalan Jose Velarde. Kaya yan yung Jose Velarde account. Ngayon, kaya lang dapat makita yung laman nung second envelope. Nandun yung detalye ng account na yan. Nakalagay doon ang 3.2 billion. Agoy. 3.2 billion. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang problema, prinotektahan si ERAP nung mga senador na kakampi niya. Sila Tessie Aquino Oreta. Nung nagbotohan yung mga senador, 11 ang senador ang nagboto na wag buksan ang second envelope. 10 lang yung pabor na buksan. Anong malinaw doon? Pinuprotektahan si ERAP. Nagalit ang taong bayan. Yun na yung EDSA People Power 2. Di ba? Ngayon, ganyan din ang gagawin na naman ng mga senador na kampi ni Sara. Ganyan na yan. Sila Marcoleta. Hindi bubuksan yung BIR. Paano pag sinubpi na yung bank accounts ni Sara at ni Manscarpio? Kasi hindi sinubpi na yun sa Justice Committee, di ba? Bakit hindi sinubpi na sa Justice Committee? Para walang problema. Kasi ginagamit na naman na issue yan ng mga ng kampo ni Sara eh. Ayaw na ng kumbaga yun yung compromise. Yan yung concession na pinayag ng Justice Committee. Hindi na nag-insist ang Justice Committee na isubpi na yung bank accounts para lang makagulong ng impeachment. Kasi sigurado pag pinabuksan yung mga bank accounts ni Sara, lalapit na naman sa Korte Suprema. Baka mapatagalan pa. Kaya ang nangyari diyan mga kabunyog, mga kababayan, so ang nangyari ngayon, pag sinubpi na yung bank accounts ni Sara, poprotektahan ng mga senador. Ang problema diyan, kung itong mga senador na tulad ni Pia Cayetano, nasa majority yan, pero malamang kakampi pa yan, hindi pa bubuksan ang bank accounts ni Sara. Ganon din si JB Ejercito. Baka hindi rin pabuksan yan ang bank accounts ni Sara. Alam nyo na, pag binuksan kasi yung bank accounts, matindi talaga yan. So ngayon, poprotektahan nila si Sara. Ang problema pagka ganyan, magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan dyan. Kasi hindi na nga tayo pumayag na okay na nga tayo, pumayag na nga tayo sa Justice Committee na wag nang isubpi na yung bank accounts. Para lang hindi na magkagulo kasi pag nagsubpi na ng bank accounts yung Justice Committee, pupunta na naman sa Korte Suprema. Di ba? Pupunta na naman sa Korte Suprema ang kampo ni Sara. Ang argumento kasi nila, hindi daw pwedeng isubpi na ang bank accounts kasi hindi naman daw yun hearing. Hindi naman daw yun impeachment case. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang impeachment case daw, pag may kaso na, sa Senado na yan, trial. Ang exception daw sa bank secrecy ay impeachment case.
Ito daw na nangyayari sa Kamara, impeachment proceeding pa lang. Anyway, para nga walang para walang ang debate, okay, ang impeachment case doon sa trial, okay, pagbigyan na yan. So ibig sabihin, magmo-motion ngayon ang prosecution na isumpina ang bank accounts ni Sara. O paano ngayon kung ayaw pabuksan ng mga senador na kakampi ni Sara? Paano kung sila Pia Cayetano na nasa majority kumampi pa? Yan ang masaklap yan. Magagalit ang taong bayan yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang gagawin ngayon ng kampo ni Sara, pag-iwas, palusot. Pagdating sa Senado, puprotektahan ng mga senador na kakampi ni Sara. Sila Marcoleta, sila Cayetano, yun, magiging si Amy Marcos. Yan. Kita nyo naman ang Huwag na nating pansinin si Robin Hood Padilla. Siyempre si Robin Hood Padilla mag-iingay yan, pero wala namang laman ng sasabihin. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, yan na ngayon ang takbo ng impeachment na to. Kaya anyway, ang taong bayan hindi papayag na hindi mabuksan yung bank accounts ni Sara Duterte. Hindi papayag ang taong bayan yan. Kasi kung doon sa Kamara, sa Justice Committee, pinayagan na yan na wag nang isumpina, pero sa Senado, hindi pwedeng hindi. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Mga duwag talaga. Bunyog! Diyos ko Lord, Rudy. So ginagawa na ng paraan ng kampo ni Sara, Diyos ko Lord, no? Ay humihiling lang ng mga tulong sa Korte Suprema, Diyos ko Lord, hindi kayang harapin. Duwag eh. What do you expect? Diyos ko Lord, Rudy. Kaya next topic tayo, Diyos ko po. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat, Ma'am San.